Sa Italy, ang bihasang kriminal na si Cyrus ay dumating sa prestihiyosong auction house na may plano. Sa loob, nadaanan niya ang dalubhasa sa pagbabalat kayo na si Denton at ang hacker na si Misan, ngunit nagkunwari siyang hindi niya kilala ang mga ito, samantalang ang totoo ay bahagi sila ng kanyang koponan. Sa malapit, ang Interpol team na pinamumunuan ni Abby ay nagmamasid sa event kung sakaling may subukang gawin si Cyrus. Galit na galit si Abby dahil isang linggo siyang nakipag-date kay Cyrus, hindi niya alam na ito ay wanted criminal. Kasabay nito, may auction din na nagaganap sa London kung saan ang mga miyembro ng koponan na sina Magnus the Safecracker at Luke the Engineer ay pumunta sa kanilang posisyon. Bumalik sa Venice, ang magarbong obra ay binili ni Malsen sa halagang 11 milyon, at pagkatapos ay ipinakilala ng host ang artist na si N8, na nagmamay-ari ng NFT na susunod na isusubasta. Ito ay maskara na gawa sa 482 camera, nalilikha ng NFT batay sa estilo ni Van Gogh at live na 30 segundong video sa oras ng pagbebenta. Si Cyrus ay agad na gumawa ng mataas na offer at sa palagay ni Abby ay alam ni Cyrus na naroon din sila. Siya at si Denton ay sinusubukang lampasan ang offer ni Malsen, at sa sandaling natapos ang pagbebenta, si Misan ay nag-activate ng alarm. Nagsimulang umalis ang lahat ng tao sa auction house at naghinala si Abby, kaya pinapasok niya ang kanyang team. Sa London, tumutunog din ang alarm at binuksan ni Magnus ang electronic lock upang pumasok sa storage, kung saan nagnakaw siya ng napakamahal na painting. Inilagay niya ito sa loob ng tubo at itinapon sa tubig, kung saan dinampot ni Luke. Bumalik kay Cyrus, inalok niya si N8 na sumama sa kanyang yate para tapusin ang transaksyon. Umalis sila sa pamamagitan ng pinto sa likod kung saan naghihintay sa kanila ang piloto na si Camila sakay ng bangka. Sa oras na dumating si Abby, wala na sila at napagtanto niya na dahil hindi maaaring pisikal na nakawin ang NFT, ninakaw na lang nila ang artist. Nagmamadali siyang lumabas upang subukang sundan sila sakay ng bangka, ngunit si Misan ay nakagawa ng paraan upang harangan ang daan. Tumanggi si Abby na sumuko at sumakay sa ibang bangka, kaya nagsimulang magmaneho si Camila ng napakabilis at dumaan sa matarik na sulok upang pabagalin siya. Nang makarating sila sa dagat, si Misan ay nag-activate ng barrier na nagpahintulot kay Camila na makadaan sa tamang oras at naiwan si Abby. Nang makarating ang koponan sa yate, binayaran nila si N8 ng 20 milyon para sa NFT at nagsimulang magdiwang. Samantala, tiningnan ni Abby at ng kanyang team ang security footage at napansin si Denton na nagkukunwaring hindi makalakad ng maayos, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Kinaumagahan, lumabas sa balita ang pagkidnap kay N8. Nagulat si N8 nang malaman niyang kriminal ang mga taong ito, ngunit agad na ipinaliwanag ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Ang Mona Lisa ay naging napakamahal lamang pagkatapos itong nakawin, kaya ginaya nila ang ideyang iyon. Ibinenta ni na Magnus at Luke ang painting sa halagang 20 milyon para mabili ni Cyrus ang NFT mula kay N8, at ngayon na nawawala ito, ang NFT ay nagkakahalaga na ngayon ng 89 milyon. Ibabahagi ni Cyrus ang pera kay N8 na masayang sumang-ayon. Samantala, inaresto na ng Interpol si Denton at may hawak na larawan si Abby na nagpapatunay na kilala ni Denton si Cyrus. Habang sinusubukan niyang i-interrogate siya, nakatanggap siya ng kahon na ipinadala ni Cyrus kasama ang paddle mula sa auction at mga larawan mula sa isang linggong magkasama sila. Dahil sa galit, nagpa siya si Abby na pumunta sa London at isama si Denton. Sa British headquarters, nakipagkita si Abby kay Huxley na gustong mag-alok ng deal kay Cyrus. Noong una, tumanggi si Abby dahil isang buong taon na niyang tinutugis si Cyrus, ngunit may misyon si Huxley na dapat unahin. Si Jorgensen ay napakadelikadong kriminal na pumatay ng daan-daang tao para sa pera, ngunit hindi sila nakakuha ng sapat na ebidensya para arestuhin siya. Sa wakas ay nakakuha ng impormasyon si Huxley mula sa kanilang espiya at nalaman na si Jorgensen ay nakikipagtulungan sa grupo ng mga hacker na Leviathan upang magplano ng strike sa tubig, na babaha sa lungsod at papatay ng milyon-milyon. Gusto ni Leviathan na magbayad sila ng ginto at ang ginto ay ililipat ni Jorgensen mula London patungong Zurich sa loob ng 17 araw. Dahil hindi ilegal na ilipat ang pag-aaring ginto, gusto ni Huxley na nakawin ito ni Cyrus at pigilan ang transaksyon. Hindi gusto ni Abby ang ideyang ito ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Sa gabi, binisita ni Abby si Cyrus, na tumanggi sa trabaho nang marinig niya ang pangalang Jorgensen dahil alam niya kung gaano kadelikado ang taong iyon.
Binanggit ni Abby na hawak niya si Denton at mamamatay ito sa kulungan maliban kung tatanggapin ni Cyrus ang trabaho na magbibigay ng kaligtasan para sa buong koponan niya. Ibig sabihin ay makikita nilang muli ang kanilang mga pamilya. Pumayag si Cyrus sa isang kondisyon, makikipagtulungan din sa kanila si Abby. Samantala, sa Ireland, nahuli ng Alepores na si Cormac ang espiya at matagal na siyang pinapahirapan. Nang sapat na ang paghihirap ng lalaki, tinawagan ni Cormac si Jorgensen upang mapanood niya kung paano kinakain ng aso ang traidor. Kinabukasan, pinakawalan ni Abby si Denton at nakipagpulong sa koponan para ibahagi ang impormasyon na mayroon siya. Ang mga ginto ay ilalagay sa crate, at sa parehong mga paliparan, ito ay napapalibutan ng mga gwardya. Pagkatapos pag-aralan ang mga detalye, nagpasya si Cyrus na dapat nilang nakawin ang buong eroplano. Ibig sabihin ay kailangan nilang gumamit ng pangalawang sasakyang panghimpapawid upang linlangin ang signal ng radar. Para magawa ito, kakailanganin nila ng private jet, kaya binisita nila si Malsen upang humiram sa kanya. Sa una ay tumanggi si Malsen ngunit mabilis na nakipagtulungan nang ipakita ni Abby ang kanyang badge at binanggit na ilegal ang pagpapalipad niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Malsen na ang lahat ng bagay sa jet ay remote controlled at ipinakita ang ilan sa mga katangian nito, tulad ng nakatagong poste at screen sa ilalim. Pagkatapos, ginamit ni Abby ang garahe ng eroplano ng Interpol para itago ang jet, na tinakpan nila para magmukhang luma at hindi kahina-hinala. Nagsumikap si Magnus sa pag-aayos ng kanyang vault-breaking laser upang gumana ito sa eroplano sa kabila ng turbulence, at sinubukan naman ni Denton ang mga bagong piluka at balbas. Medyo nagkaproblema si Camila sa simulation para magsanay sa paggalaw ng jet sa ilalim ng eroplanong may ginto, ngunit may ideya si Cyrus. Ilalagay ni Luke sa jet ang lahat ng camera mula sa NFT para makita ng maayos ni Camila ang paligid ng jet. Si Misan ay nagsagawa ng program upang ihak ang mga GPS transmission upang linlangin ang traffic control sa himpapawid. Ang problema ay imposibleng gawin iyon kapag ang parehong jet at eroplano ay gumagalaw ng napakabilis. Tiyak na may isang tao mula sa traffic control ang makakapansin na ang dalawang eroplano ay may parehong signal, ngunit sa kabutihang palad ay may kakilala si Abby na maaaring tumulong. Maya-maya, nakipagkita si Abby at Cyrus kay Harry, na nagtatrabaho sa air traffic control ngunit isa ring informant para sa Interpol. Hindi siya makumbinsi ni Abby na tumulong sa hindi niya problema, kaya inalok siya ni Cyrus ng $1,000,000 at agad na pumayag si Harry. Nang maglaon ay nakipagkita ang dalawa kay Huxley, na nagsabi sa kanila na natagpuan nilang patay ang espiya, at dahil doon, ililipat ng bangko ang ginto sa loob ng 10 araw sa halip na 17. Para kay Cyrus ay wala na silang sapat na oras at gustong tumigil, na nag-trigger ng argumento sa pagitan nila ni Huxley. Pinatahimik silang dalawa ni Abby sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na ito ay tungkol sa pagliligtas ng buhay, kaya pumayag si Cyrus na manatili para sa kanya. Sa garahe, nakita ng koponan sa balita na inatake ng mga cyber-terrorists ang water grid ng Madrid, at ang lungsod ay binabaha na ngayon. Sa ngayon, mayroong 13 patay na tao, ngunit inaasahan nilang lalong dadami ang bilang. Iniisip ni Cyrus na ito ay masyado nang nagiging mapanganib at sinubukang umatras muli, ngunit ang koponan ay tumangging sumuko at sumang-ayon sila na dapat nilang pigilan si Jorgensen, bagaman si Luke ay tila nagdadalawang isip. Sa kanyang mansyon, pinasalamatan ni Jorgensen si Leviathan para sa munting demonstrasyon. Pagkatapos ng maraming trabaho, natapos na ni Misan ang device na maghahak sa GPS ng eroplano, ngunit sa kasamaang palad, mukha itong bomba. Wala silang pagpipilian kundi ang pumili ng ilan sa kanila na sasakay sa eroplano dala ang mga piraso at muling buuin ang device kapag nakasakay na. Para sa susunod na 10 araw, ang koponan ay nagsikap na tapusin ang lahat ng mga detalye, takpan ng eroplano, pagsasanay sa pag-assemble ng device, at pagkumpleto ng lahat ng kanilang mga gawain sa perpektong pagkakatugma. Nang sa wakas ay dumating na ang araw, si Cyrus at Abby ay sumakay sa first class seat ng eroplano na nagpapanggap na mag-asawa habang ang natitirang bahagi ng koponan ay nakakalat sa iba't ibang mga posisyon. Nandyan din si Cormac at 4 pang Alepores para bantayan ang ginto. Ang koponan ay nagsuot ng nakatagong mic para makapag-usap pa rin, at napagtanto ni Cyrus na hindi sumakay si Luke. Tinawagan niya ito sa cellphone at nalaman na masyadong natatakot si Luke kay Jorgensen, kaya nagpasya siyang umalis sa misyon. Habang lumilipad ang eroplano, pinalipad din ni Camila ang jet. Sa kanyang laptop,
Hinak ni Misan ang impormasyon ng mga sakay ng eroplano at natuklasang nakasakay ang mga Alepores ni Jorgensen, kaya kailangan nilang maging maingat. Isa-isang pumasok sa banyo ang miyembro ng koponan para ilagay doon ang mga piraso ng device, at pagkatapos ay pumasok si Abby para pagsamasamahin ito. Mayroon lamang siyang 10 minuto bago makarating si Camila sa kanilang lokasyon kaya kailangan niyang maging mabilis. Nagawa ni Abby na pagsamasamahin ang device ng mabilis, ngunit nang itatago na niya ito sa likod ng ilaw, nahulog ito at naghiwalay. Maya-maya ay napansin ni Cyrus na natatagalan siya at pumasok sa banyo para tulungan siya. Sa sandaling iyon, naghinala ang Alepores na si Donald at kumatok sa pinto, kaya nagsimulang mag-ingay si Abby para magmukhang gumagawa sila ng kapilyuhan. Samantala, nagkaproblema ang mga kamera ni Camila dahil sa turbulence at nawala ang signal. Nasira pa ang isang camera, ngunit bago matapos ang oras, matagumpay na nailagay ni Camila ang jet sa ilalim mismo ng eroplano. Dahil hindi pa handa ang device, lumitaw ang dalawang signal sa mga computer ng traffic control, kaya kinailangang abalahin ni Harry ang isang katrabaho sa pamamagitan ng pagkukunwari na nakaramdam ng panghaharas mula sa kanya. Sa kabutihang palad, natapos ni na Abby at Cyrus ang pag-a-assemble at ang device ay nagsimulang ihak ang signal ng eroplano, at nawala ang pangalawang signal. Sa sobrang tuwa, hinalikan ni Cyrus si Abby pagkatapos itago ang device. Pagkatapos, tinawagan ni Harry ang mga piloto ng eroplano upang sabihin sa kanila ang tungkol sa peking bagyo at hiniling sa kanila na baguhin ang direksyon, at ipinadala sila sa pribadong paliparan sa Alps. Naniwala ang mga piloto at nagsimulang lumipad palayo habang si Camila ay naglabas ng drone na magpapanatili ng signal sa orihinal na direksyon upang linlangin ang iba pang mga computer ng trapiko. Inanunsyo din ng mga piloto sa mga pasahero ang pagbabago ng direksyon, kaya't ang mga Alepores ay naghanda upang kumilos. Samantala, sinimulan ni Denton ang pagpapanggap na may sakit at inabala ang stewardess upang makuha ni Magnus ang isa sa mga tangke ng oxygen at makalusot sa cargo area. Sa sandaling pinutol ni Misan ang Wi-Fi connection sa eroplano at hinak ang lock ng ginto, nagsuot si Magnus ng oxygen mask at binuksan ang kompartamento na may ginto, na tumama sa kanya dahil sa malakas na pressure at bahagyang yumanig ang eroplano. Ang pag-access sa ginto gamit ang laser ay magtatagal, at ang mga Alepores ay nagsimulang kumilos. Ginamit ni Donald ang kanyang baril para kidnapin ang stewardess at inutusan siyang buksan ang kinaroroonan ng piloto, na nakita ni Abby. Sa sandaling iyon, muling yumanig ang eroplano dahil sa laser, at ginamit ni Cyrus ang pagkakataon upang salakayin si Donald, na tumugon sa pamamagitan ng pagpapaputok. Si Cyrus ay naghagis ng mga bag bilang depensa at tumalon sa kanya para disarmahan siya habang ang pangalawang Alepores ay dumating. Sinalakay ito ni Abby, at binugbog siya kasabay ng pakikipaglaban ni Cyrus kay Donald. Habang ginagamit ni Magnus ang laser, mas lalong umuuga ang eroplano, at ang parehong mga labanan ay nagaganap pa rin sa loob ng eroplano. Sinubukan ni Donald na sakalin si Cyrus gamit ang cable ng telepono ngunit kasabay nito ay itinulak ni Abby ang isang cabinet, dahilan para umiwas ang dalawang Alepores at nahulog sa hagdan ang cabinet kasama si Cyrus at ang stewardess. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nabuksan na ni Magnus ang safe at na-access ang ginto. Itinumba ni Abby ang isa pang Alepores habang kinukuha ni Donald ang kanyang baril, ngunit bago pa siya makabaril, itinumba siya ni Cyrus sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa salamin. Pagkatapos ay sinubukan ni na Cyrus at Abby na puntahan si Magnus, ngunit ang daan ay hinarangan ni Cormac na may hawak na baril. Biglang lumapag ang eroplano sa bagong destinasyon at dahil nagyayelo ang lupa, nagsimula itong dumulas, hindi tumitigil hanggang sa bumangga ito sa nyebe. Hindi nagtagal ay lumapag din si Camila sakay ng jet at kinailangan niyang gumawa ng karagdagang pagsisikap upang pigilan ito sa pag-slide bago ito tumama sa eroplano. Nahuli ni Cormac at ng dalawang tauhan sina Abby, Cyrus, Magnus, at Camila. Matapos tawagan si Jorgensen upang kumpirmahin na maayos ang ginto, ipinangako ni Cormac na siya mismo ang maghahatid nito. Sinubukan ni Cyrus na magmungkahing gamitin niya ang tren tulad ng orihinal na plano, ngunit sa halip ay pinili ni Cormac na sumakay sa jet, kasama ang koponan maliban kay Magnus. Makalipas ang ilang sandali, pinalipad ni Camila ang jet sa ilalim ng utos ni Cormac, ngunit may pinindot siyang button upang magpadala ng signal sa kanyang mga kasamahan. Isinuot ni na Abby at Cyrus ang kanilang mga seatbelt at sinimulan ni Camila ang pagpapalipad sa jet na parang baliw, sinadyang alugin ang jet habang nagpapanggap na dahil ito sa ginto kaya nawawala sila sa balanse.
Ang lahat ng pagyanig ay dahan-dahang nag-aalis sa mga metal na nakatakip sa jet, na makakatulong sa jet upang matagpuan muli. Bumalik sa Alps, sinalakay ni Magnus ang humuli sa kanya at ninakaw ang baril, ngunit ibinaba niya rin ito at sinubukang tumakas. Nang kunin ng Alepores ang sandata at sinubukang barilin siya, ang bala ay bumaliktad at nasaktan ang kamay nito dahil may ginawa si Magnus sa baril. Sa istasyon ng tren, napagtanto ni Huxley na hindi darating ang ginto at ipinaalam sa kanya ng kanyang kasosyo na nabigo ang plano, at ngayon ang ginto ay lumilipad patungo sa mansyon ni Jorgensen. Nagpa siya si Huxley na tawagan ng NATO at sinabi sa kanila ang tungkol sa panganib dulot ng terorista na dapat itumba, walang pakialam kung mamatay si Abby sa proseso. Habang lumilipad ang mga jet ng militar, nakipagpulong si Jorgensen sa pinuno ng Leviathan at nagpanggap na ang lahat ng ito ay kanyang plano upang i-distract ang mga awtoridad. Di nagtagal, ang eroplano ng koponan ay napapalibutan na ng military jet, kaya ipinaalam ni Harry sa mga awtoridad na may mga sibilyan na sakay. Gayunpaman, nagsinungaling si Huxley at sinabing hindi ito totoo, at nag-utos na salakayin pa rin ito. Desperado, ini-activate ni Cyrus ang poste para disarmahan ang mga Alepores, pagkatapos ay sinimulan nila ni Abby na labanan ang mga ito. Sa proseso, nakuha ni Abby ang remote control at pinalabas ang salitang, "Civilian hostage on board," sa malaking screen sa ilalim ng jet. Pagkatapos ay gumawa ng pambihirang galaw si Camila at binaliktad ang jet upang ipakita ang mensahe sa mga sundalo, na agad namang kinansela ang mga rocket. Nang umalis ang iba pang mga jet, pinagbantaan ng Alepores si Camila upang ibalik sa normal ang jet. Ibinalik niya ang jet sa posisyon bago nilabanan ng Alepores, ngunit itinulak siya nito pabalik sa upuan at binali ang kamay, at pinaalalahanan siyang lumapag. Nagpanggap si Camila na nagpapilot at biglang hinila ang lever, na naging sanhi ng pagbagsak ng jet ng napakabilis. Habang inilalayo ni Cyrus si Cormac, inabot muli ni Abby ang kontrol at binuksan ang pinto, na nagpalipad kay Cormac palabas ng eroplano bago niya ito muling isinara. Pagkatapos, ang dalawa ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Camila at kinuha ang mga kontrol dahil hindi makapag-pilot si Camila sa kondisyon ng kamay niya. Nagawa nilang mapahinto ang pagbagsak ng eroplano, gayunpaman, isa pang piraso ng metal ang natanggal at nasira ang hydraulic pump. Habang nasasaktan pa rin, ginawa ni Camila ang lahat ng makakaya upang imaneho ang eroplano gamit ang makina at ang jet ay lumapag sa hardin ni Jorgensen, ngunit dumulas ito sa kalsada ng ilang minuto at patuloy na nawasak hanggang sa lumiko ito. Agad na bumagsak ang ginto mula sa eroplano at sina Cyrus, Camila, at Abby ay pinaligiran ng mga gwardya ni Jorgensen. Napansin ni Cyrus na may kamerang gumagana pa at binanggit niya ang NFT na nakita nila sa auction, isang senyales para simula ni Misan ang panghahak. Dumating si Jorgensen na may dalang baril upang i-interrogate sila, ngunit sa sandaling iyon, ang pinuno ng Leviathan ay nakatanggap ng mensahe na nagsabi sa kanya tungkol sa Interpol at kinansela ang deal. Galit na galit, binaril ni Jorgensen ang kanyang binti at inutusan na ituloy ang kasunduan, ngunit dahil tinanggihan siya nito, binaril niya ito ulit upang patayin. Pagkatapos ay tinanong ni Jorgensen kung sino ang ahente ng Interpol, kaya nagpanggap si Cyrus na siya yon. Bago siya mabaril ni Jorgensen, dumating ang mga Italianong pulis at pinalibutan sila. Nagkunwari si Jorgensen na inilabas lang niya ang kanyang baril bilang pagtatanggol sa sarili dahil may mga masasamang tao na lumapag sa kanyang hardin, kaya sumignal si Cyrus kay Misan at ngayon ay lumabas sa screen ng eroplano ang video ng pagpatay ni Jorgensen sa babae. Habang inaresto si Jorgensen, dumating si Huxley at isa pang ahente sakay ng chopper. Nalaman ni Abby mula sa ahente na muntik na silang mabaril dahil kay Huxley, kaya sinuntok niya ito at sinabing nagbibitiw na siya. Aalis sina Cyrus at Camila sakay ng bangka, at hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Abby. Pagkalipas ng ilang linggo, sinurpresa ni Cyrus si Abby sa pamamagitan ng pagbili sa tahanan niya noong bata pa siya. Gumawa rin siya ng malaking pagsisiwalat, si Luke ay hindi kailanman nagbitiw, siya ay nasa isang side mission na nakawin ang ginto. Si Magnus ay gumawa ng maraming mga peking gold bar at ipinadala ang mga ito sa parehong eroplano. Kaya sa panahon ng laban, pinalitan niya ang tunay na ginto ng mga peking ginto at itinapon ang mga tunay na ginto palabas ng eroplano. Si Luke ay nasa Alps na gumagamit ng remote control upang mailapag ng ligtas ang mga ginto, at galit na galit si Huxley nang malaman na walang kwentang metal pala ang akala niyang ginto. Ngayon ay muling nakasama ni Cyrus at Abby ang koponan sa tabi ng lawa at gamit ang remote control, kinuha nila ang ginto sa tubig.
Pumayag si Abby na sumali sa team at hinalikan siya ni Cyrus bilang pag-welcome sa kanya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.